Patunay ayon sa isang batikang abogado na mahina ang ebidensya ng US Court laban sa isang KOJC leader matapos itong pumayag sa plea bargaining agreement. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Ibinasura ng Korte sa Amerika ang mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering laban sa KOJC leader na si Marisa Dueñas. Ito ay matapos na pumayag ang Korte sa isang plea bargaining agreement. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yung po ay napakabigat na mga krimen at in a sense po, sabi ng abogado ni Marisa Dueñas, iyon ay legal victory, no? Para sa isang batikang abogado at dating Chief Presidential Legal Counsel Atty. Panelo, ang pagpayag na ito ng US Court sa plea bargaining agreement ay patunay na wala silang sapat na ebidensya laban sa nabanggit na KOJC leader. Alam niyo, pag sinabing plea bargaining, ibig sabihin, ang isang akusado ay may aaminin isang krimen kapalit nung iba pang mga krimen. Ang nangyari dito, merong krimen siyang inamin at tinanggal sa kanya yung laundering, human trafficking, at yung forced labor. At saka yung plea bargaining only validates yung aking teorya na wala silang ebidensya. Kasi bakit papayag ang mga abogado sa Amerika na ipalit mo ang isang krimen na parang lumabag lamang sa kanilang requirement sa kasal doon sa mas mabibigat na kaso? Ang ibig sabihin, talagang walang ebidensya. Kaya i-dismiss na lang. Sinabi naman ni Atty. Elvis Balayan, inamin ni Dueñas na nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage nang hindi sinasadya dahil sa iba ang konsepto ng kasal sa loob ng KOJC at sa batas ng Amerika. Samantala, pagdating naman sa kinakaharap na kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa Amerika, naniniwala si Panelo na madidismiss din itong lahat. Yung kaso ni Pastor Apollo Quiboloy ay walang kapatay-patayan at nakikita natin yan sa kalakaran na halos 5 taon na hindi nila sinusulong, hindi nila tinutuloy ang trial. Sapagkat wala nga silang ebidensya, kaya binibinbin lang nila, panay-postpone sila, ulit-ulit ng postponement. At pinapabayaan lang nila na yung kanyang warrant of arrest ay manatili. Kasi ang mga abogado, pag wala kang ebidensya, talagang gagawin mo, patatagalin mo, tagahanap ka ng ebidensya. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.